Noong Nobyembre, 28 inilunsad ng Ukraine ang hindi inaasahang opensiba kay Putin. Matapos ang ilang buwang sistematikong pagsira sa mga refinery at daungan ng Russia, ngayon ay tinutugis na ng Ukraine ang literal na buhay ng bank account ni Putin, ang kanyang shadow fleet. Ito ay napakasakit para sa Kremlin dahil hindi mabubuhay ang ekonomiya ng Russia kung wala ang kita mula sa illegal na network ng langis na ito. Nang malaman ng Russia ang tungkol sa atake, naging maingat silang huwag itong tawaging pag-atake agad. Ayon sa Kremlin media, nasira ang mga nasusunog na tangke dahil sa hindi malinaw na panlabas na epekto. Pero agad na inilabas ng Ukraine ang video para patunayan kung ano talaga ang panlabas na epektong iyon. Isa itong Sea Baby na naval drone. Ang pag-ataking ito ay nagdudulot ng bagong delikadong yugto ng digmaan para kay Putin, na nagbabanta sa shadow system na kanyang inaasahan. Magsimula tayo sa simula. Noong Biyernes, Nobyembre 28, naglabas ang Russian media ng magulong ulat. Sinabi nila na may isang Russian tanker na nasunog sa Black Sea. Dahil sa panlabas na epekto, inihahanda na ang paglikas ng crew. Ngayon, ano ba itong panlabas na epekto? Nakikita mo, hindi tinawag ng Russia na pag-atake ito para hindi matakot ang shadow fleet at mga crew nila at para hindi iwasan ang mga daungan ng Russia. Kapag nangyari yon, bilyon-bilyong dolyar ang mawawala kay Putin. O hulaan mo anong nangyari? Hindi gumana ang plano ng Russia dahil agad naglabas ng video ang Ukraine para patunayan ang totoong sanhi ng epekto. Tingnan mo ito. Sea Baby naval drone ng Ukraine. Pinapatakbo ng Ukrainian Security Forces o SPU. Sinabi nilang inatake nila ang dalawang magkahiwalay na barko ng Shadow Fleet noong Nobyembre 28. Layunin ng pag-atake na pahinain ang kakayahan ni Putin pondohan ang digmaan sa Ukraine. Karaniwang may dalang 70 milyon na halaga ng langis bawat biyahe ang mga barkong tinarget ng Ukraine. Pero noong tinamaan sila, wala silang laman dahil pabalik sila noon sa daungan ng Russia para magpakarga ng langis. Sa kasamaang palad, mukhang hindi na nila matatapos ang biyahe na iyon. Ang unang tanker na tinamaan ay tinawag na Kairos at ang pangalawa naman ay tinawag na Virat. Ngayon, ang mga tanker na ito ay nakarehistro sa Gambia o Panama. Pero alam naman ng karamihan na pagmamay-ari ito ng mga Ruso. Dahil dito, na-sanction ng United States, United Kingdom at European Union ang mga tanker na ito. Ngunit ang pinakahuling sanction ay dulot ng mga drone ng Ukranya. May clip tayo mula sa pangalawang tanker, si Virat. Pagkatapos ito tamaan, makikita sa clip ang mga tripulante na humihingi ng tulong. Panoorin mo. Pakiusap, tulungan niyo ako. Nandyan, inatake kami ng drone. Ako si Murat. Ano ang solusyon? Ngayon, parang hindi pa ito sapat. Kinabukasan nakuha pa namin ang dagdag na footage mula sa loob ng pangalawang Russian tanker, Kairos. Sa pagkakataong ito, makikita natin na parang impyerno ang pagkakasunog. Kaya kinailangang lumikas ng mga tripulante. Tingnan mo ito. Habang inihahanda ko ang video na ito, kahapon, nakatanggap tayo ng ulat na may nasusunog na Shadow Fleet tanker sa baybayin ng Senegal, Africa. Bago ko talakayin ang tanker na ito, ipapaliwanag ko muna kung bakit mahalaga ang mga Shadow Fleet tanker kay Putin at sa ekonomiya ng Russia. Sa ganung paraan, maiintindihan natin kung bakit tinutugis sila ng Ukraine. Noong sinimulan ni Putin ang pananakop noong 2000, at 22 agad na apektuhan ang ekonomiya ng Russia ng maraming parusa. Marami ang nakakalimot na ang mga unang parusa ay hindi talaga tumarget sa mga kumpanyang langis ng Russia. Tinarget nila ang mga bangko, ilang kumpanya at mga proyektong langis ng Russia. Hindi tinarget ng leader ng kanluran ang langis ng Russia para hindi ito mawala sa merkado. Magdudulot lang iyon ng pagtaas ng presyo ng langis at hindi makakabuti sa kahit sino. Bukod pa dyan, masyado pa ring umaasa ang Europa sa langis at gas ng Russia para tuluyang putulin ito.
Dahil dito, may isang bangko, ang Gazprom, na hindi isinama sa listahan ng mga parusa ng kanluran. Ang dahilan nito ay para ang mga bansang Europeo na bumibili ng langis at gas mula sa Russia ay makabayad sa Russia gamit ang bangkong ito na hindi kasama sa listahan ng mga parusa. Unti-unti, lahat ng tao sa mundo ay ginaya rin ito. Lahat ng bangko sa Russia ay pinatawan ng parusa, maliban sa isang partikular na bangko, ang Gazprom Bank. Kaya nagsimula silang magbayad sa Russia gamit ang bangkong ito. Ito ay talagang magandang balita para kay Putin. Dahil pagkatapos ng pananakop, biglang tumaas ang presyo ng langis hanggang umabot ng $110 kada bariles. Ibig sabihin, mas malaki ang kinikita ng Russia sa langis matapos ang pananakop kaysa dati. Malaking problema ito ngayon. Kaya naman, noong Disyembre 2022, nag-isip ang mga bansa sa kanluran ng tinatawag na price cap sanctions. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, gusto nilang limitahan ang presyo kung saan maaaring ibenta ng Rusya ang langis nito. Gusto rin nilang tiyakin na hindi basta kumikita ng malaki ang Rusya sa mataas na presyo. Kaya sa puntong ito, ang langis ay naibebenta sa humigit kumulang 80 kada bariles. Kaya itinakda ang price cap sa $60. Talagang matalino ang paraan ng pagpapatupad nila ng price cap ngayon. Kita mo, puro kanluraning kumpanya sa pagpapadala at insurance ang ginagamit ng Rusya dahil parang hawak ng kanluran ang merkado. 70% ng lahat ng pagpapadala sa mundo ay kontrolado ng mga kanluraning kumpanya at 70% ng insurance ay kontrolado rin ng mga kanluraning kumpanya. Ibig sabihin, sinabi ng mga leader ng kanluran sa mga kumpanyang ito na kung bibili kayo ng langis ng Russia, tiyaking may kumpletong papeles para mapatunayang sinusunod ang price cap. Ibig sabihin, napilitan si Putin sundin ang price cap kahit ayaw niya dahil kailangan niya ng kanluraning pagpapadala at insurance. Para malusutan ang problema, nagsimulang bumili si Putin ng Shadow Fleet tanker. Ngayon, astig lang pakinggan ang tawag na yan. Pero ang totoo, mga 15 to 20 taong gulang na tanker lang ang mga yan na halos retirado na. Nang magkaroon ng price cap sa Russia, bumili sila ng mga tanker gamit ang shell company sa gitnang silangan. At ginamit ito para magpadala ng sarili nilang langis at gumawa lang sila ng mga peking insurance company na hindi naman talaga nagbibigay ng insurance kapag may nag-claim. Ngayon, hindi talaga ligtas ang mga tanker na ito. Hindi pa kasama dyan ang mga drone ng Ukraine. Pero mabilis na naging malaking bahagi ng export network ng Russia ang mga tanker na ito. Noong 2025, halos 70 hanggang 80% ng langis ng Russia na dinadala sa dagat ay dumadaan sa shadow tanker. Sa ganitong paraan, naiiwasan ng Russia ang sanctions at price cap. Ngayon, bukod pa rito, may isang mahalagang bagay na dapat tandaan dito. At iyon ay si Putin ay gumastos ng malaking pera para bumili ng mga tanker na ito. Gumastos siya ng 10 bilyon para bumili ng halos 1,000 retiradong barko. Gaya ng napag-usapan sa mga naunang video, ang sanction ay parang laro ng pusa at daga. Naglalabas ng mga sanction ang kanluran, nakakaisip ng paraan ang Rusya para makalusot dito. At pagkatapos ay sinusubukan ng kanluran na ayusin ang butas na yon. Sa sitwasyong ito, yan mismo ang nangyari. Matapos malaman ng mundo ang tungkol sa Shadow Fleet, nagkaroon ng tugon. Mabagal ang naging tugon, pero nagkaroon ng tugon. Gayunpaman, nagpatupad ng parusa ang mga bansa sa kanluran laban sa mga tanker. Kaya hinabol nila ang mga barkong ginagamit ng Rusya. Naging epektibo ito dahil tuwing nagbebenta ng langis sa India o China ang mga barkong ito, kailangan nilang dumaong sa pantalan. Kung naparusahan ang tanker at dumaong ito sa anumang pantalan, pwede nating habulin ang kumpanya ng pantalan o ang namamahala rito. Ayaw ng mga kumpanya ng pantalan sa Asya ng ganitong panganib dahil malaki ang kalakalan nila sa Estados Unidos at kanluran. Sinabihan ng mga kumpanya ng pantalan ang mga tanker na bawal silang dumaong. At ang ibig sabihin noon, nasayang lang ang ginastos ni Putin para sa tanker. Ngayon, syempre, nakahanap din ng paraan ang Rusya para malusutan ito. Ang ginawa ng Rusya ay bumili na lang ng ibang mga tanker o kaya'y maglipat ng langis sa gitna ng dagat, imbes na dumaong sa pantalan. Pero mas pinahirap pa rin nito para sa Rusya na kumita mula sa pag-export ng langis. Ngayon, magandang halimbawa nito ang parusang parang lubid na nakapulupot sa ekonomiya ng Rusya. Bawat bagong pakete ng kanluran ay parang balita at lalong humihigpit. Ibig sabihin, mas nahihirapan ng huminga ang ekonomiya ng Rusya. Dito na tayo papasok sa 2025.
Tulad ng alam nyo na siguro, noong Agosto, Setyembre at Oktubre, nagsimulang dagdagan ng Ukraine ang sarili nilang mga parusa. At ang ibig kong sabihin dyan ay mga pag-atake gamit ang drone. Target nila ang mga refinery ng Rusya. Noong Oktubre, tinatayang 38% ng kapasidad sa pagre-refine ng Rusya ang nasira. Ibig sabihin, sobrang dami ng krudong langis sa Rusya na hindi na nila kayang i-refine gaya ng dati. Ibig sabihin, pareho lang ang supply. Pero hindi magagamit ng Rusya ang supply ng krudong langis na iyon sa sarili nilang mga refinery. Ngayon, may dalawang epekto iyon. Una, syempre, marami sa mga produktong refined na ginagawa ng Rusya. Kadalasan, ibinebenta nila ito sa lokal o ibang bansa at mas malaki ang kita kaysa sa pagbenta ng krudong langis. Kaya malaking dagok talaga ito para sa ekonomiya ng Rusya. Pero ang pangalawang epekto ay dahil hindi na kailangan ng Rusya ang marami sa krudong langis na kanilang kinukuha. Nagsimula na lang silang mag-export ng mas marami. Ngayon, hindi nila kayang palitan ng eksakto tulad ng lahat ng kanilang nire-refine. Hindi nila agad mailalabas lahat. Pero malaki ang nai-export nila. Kaya nagsimula silang mag-export ng mas marami sa ibang bansa. Kahit mas kaunti ang kita ng Rusya, patuloy pa rin silang kumikita kahit hindi gumagana ang refinery nila. Ngayon, dadalhin tayo nito sa bagong estratehiya ng Ukranya na masasabi nating pagpapalawak lang ng dating estratehiya. Dahil patuloy pa rin tinatarget ng Ukranya ang mga refinery ng Rusya. Ngayon, target na rin nila ang mga pantalan at tanker ng Rusya. 2 shadow tanker ang nawasak noong nakaraang Biyernes, gaya ng napag-usapan natin. Kahapon, nabalitaan natin na tinamaan ang 3 tanker sa baybayin ng Africa. Ang 3 barko ay hindi talaga tinamaan. Mali ang aking salita. Nasusunog ito sa baybayin ng Senegal, Africa. Alam na natin na konektado ang barkong ito sa Russia at ilang beses na rin itong dumaong sa mga pantalan ng Russia ngayong taon. Hindi natin tiyak kung Ukraine ang may gawa nito dahil nasa baybayin ito ng Africa. At malabo na may drone ang Ukraine na abot sa ganoong distansya. Sa unang 2 barko, inako ng Ukraine ang pag-atake. Pero sa 3 barko, hindi nila ito inako. Malaki ang tsansang aksidente ito. Hindi pag-atake ng Ukraine. Pero dagok pa rin ito sa ekonomiya ng Russia. Makikita sa video na matatag pa ang barko. Pero may tubig pa rin sa loob nito. Batay sa bagong ulat, may tubig sa makina. Kaya hinahatak ang barko papunta sa repair yard o kung saan inaayos ang mga barko. Hindi ko masyadong alam dito. Pero ang unang 2 pag-atake ay nagpapakita ng bagong yugto ng digmaan. Mukhang sinusubukan ng Ukraine kung kaya nilang direktang atakihin ang shadow fleet na hindi nakakakuha ng matinding pagtutol. Dahil sa pag-atake sa mga tanker sa Black Sea, ang Ukraine ay parang umaasang magpatupad ng blockade sa pag-export ng langis ng Russia mula sa rehiyon. Lalo nitong pinapahirapan ang Kremlin na nahaharap pa rin sa mga pag-atake ng Ukraine sa enerhiya at mga refinery. Ngayon, para sa Russia, ang pangunahing problema sa mga pag-ataking ito ay wala na silang Black Sea Fleet para protektahan ang mga Russian tanker. Ngayon, sigurado akong karamihan sa inyo na sumusubaybay sa digmaang ito ay alam na ito. Pero nagawa ng Ukraine na gawing halos walang silbi ang Russian Black Sea Fleet dahil sa sobrang pag-atake nila. Napilitan si Putin na ilikas ang naval base niya sa Crimea. Nasa baybayin na ng Russia sa Black Sea ang lahat ng barko na mas malayo na. Ngayon tila hindi pa sapat ang kahihiyan. Halos di na umaalis ang mga barko sa pantalan na yon. Minsan lumalabas sila para magpatrolya o magsagawa ng malalayong pag-atake sa mga target ng Ukraine. Bukod dito, nananatili sila sa loob ng pantalan at umaasang walang lalapit o tatarget sa kanila. Kaya ngayon, si Putin ay may napakahirap na desisyon na kailangang gawin. Gusto niya bang gamitin ang Black Sea Fleet para protektahan ang mga tanker pero malalagay sa panganib ang fleet? Gusto ba niyang itigil ang pagpapadala ng langis mula sa Black Sea at protektahan ang Black Sea Fleet? Malalaman natin ang pipiliin niya. Pareho namang masama ang 2 pagpipilian. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video na maraming drone strike ay kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso, madalas dinidemonetize or nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Sa katunayan, nitong nakaraang linggo, 4 na video namin tungkol sa digmaan ang na-demonetize. Ayon sa YouTube, ang pagpapakita ng drone strikes o kahit footage mula sa frontlines ay hindi advertiser-friendly. Kaya, nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na pilit nilalabanan at sinusubukang survivan
ng mga Ukrainyano. Naniniwala kaming mahalagang ipakita ito. Kaya inilunsad namin ang sariling plataporma, Business Basics. Ginawa namin ito mula umpisa, kaya wala kaming limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga footage sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming pinapatakbong mga ads sa site. Dahil dito, hindi namin kailangang i-censor ang sarili kahit hindi gusto ng advertisers. Ang mga balita namin, hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga ad, pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita at gusto mong mapanood ang aming mga video ng walang censorship at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future video namin. Sinusuportahan mo rin ang aming coverage at channel kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo muli sa susunod.